Pasok, Mau-Aplas ka. Pinky, Willard, mga kaibigan, nakausap po natin kanina ng personal habang nagkakape dahil medyo kalmado na nga ngayon si Senate President Alan Peter Cayetano. Marami siyang nabanggit pero marami din doon ay hindi pa pwedeng isiwalat hanggang hindi pa siya nakakasigurado. Pero natutuwa po tayo dahil pinayagan po niya ang kanyang bagong Sergeant at Arms na ating makapanayam tungkol sa timeline kung bakit nagkabarilan, bakit kinailangan ng barilan, sino yung nasa kabilang bahagi ng mga armas. Si Senate Sergeant at Arms Mau-Aplas ka ay narito. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po, Ma'am Corina, at magandang gabi din sa ating mga kababayan. Unahin na po natin kung bakit po nabanggit po sa akin dito kanina na mayroon na pong mga staff na tila nakakaalam na may mangyayari. Kasi ang nangyari daw dito ay mayroong mga senador na nag-abiso sa mga kapwa senador na parang binibigyan na sila ng babala na umuwi ka na. At ito hindi lang nangyari sa isang senador. May iba pang mga nakakuha ng tawag o text na sila daw ay binabalaan na maganda siguro umuwi ka na. Bakit po ganun? Alam po, Ma'am Corina, since morning of yesterday, we have been constantly receiving reports na the NBI will forcibly serve the warrant to arrest. Tinan ninyo umaga pa lang, may mga intel na sila. Mabuti pa nga ito, may intel. Si Bongbong Marcos walang intel, bilyon-bilyon yung bilyon-bilyon yung kanyang intelligence and intel and confidential funds. Tapos wala siyang kaalam-alam. Ito umaga pa lang, alam na daw nila. So naka-ready na sila. Ini-issue nila na bakit naka-full battle gear si bakit naka-bulletproof si Mau-Aplas ka. Ang tagal nang binabare na nung pintuan. Tapos armado yung mga nandoon. Tapos nakikita pa sa bintana na may mga armadong NBI na nandoon sa garden. So anong gagawin mo? Maguhubad ka? Siyempre maglalagay ka ng protection kasi mukhang magkakagulo na to. Mukhang magkakagulo na to. Ngayon, kung halimbawa ako yung senador, ako si Erwin Tulfo, nakita ko na. May mga NBI dito May mga baril. Delikado to. Mukhang they will forcibly take Senator Bato de la Rosa and I think with Mau-Aplas ka in the building, at with Mau-Aplas ka na alam natin na papalagyan, baka magkaputo ka na. O kaya siguro nag-abisuhan na sila na tara alis na tayo, baka may mangyari masama rito. Hindi man din nila inabisuhan yung ibang kasamahan nila, hindi bayaan mo yung majority. Tayo lang naman magkakakampi, tayo na lang umalis, bayaan mo sila matroma. Gago, di ba? Ganyan yung mga nangyari dyan. Alam din ng mga staff ng mga senador na yan, ng mga lumayas ng maaga, alam din nila na magkakagulo. Kasi ito na nagsasabi si Mau-Aplas ka, umaga pa lang, alam na namin Umaga pa lang may issue na forcibly i-serve yung warrant. Tapos mayroong 5 senador na gago na gustong sumuko na si Bato de la Rosa. Tapos that same 5 senators, mga bossing, umalis sila ng Senado before magkaputukan. Ano ibig sabihin? Hindi ka ba magtataka nun? Medyo magtataka ka, di ba? Hindi naman siguro bawal yun. Hindi ka mag-aakusa, pero magtataka ka. Hindi naman akusasyon yung ginawa nila Amy Marcos. Sinabi lang nila na kung nagkaputukan, wala sila. Tapos may nagsabi na naabisuhan daw sila na umalis na. Di ba? Hindi naman akusasyon yun Senator Bato. And then towards the afternoon po, na-confirm po namin through our CCTV and myself, when I went down, nakita ko po na may presence na po ang mga NBI dito sa premises ng Senate. Ito po yung kinikwento ninyo sa akin na it is very irregular that the NBI would conduct checkpoints around the Senate. Tama po, Ma'am. Tulad nun, hindi daw sila nagkakandak ng checkpoint. Ang daming CCTV footages, nagkakandak sila ng checkpoint, binubuksan yung mga sasakyan, kahit senador, iniilawan nila. Tapos sinasabi ni Matibag, walang checkpoint. Anong tawag doon? Sinungaling. O kung doon pa lang sa mga bagay na yan, kahit nakitang-kita mo na may ebidensya, nagsisinungaling pa rin siya. Anong klaseng tao yan? Anong klaseng NBI director yan? Di ba dapat pinapalitan na yan? Pero sabi ko nga sa inyo, hindi papalitan yan o hindi yan sususpindihin si Matibag. Kasi katulad din ni Claire Castro na inuutosan ni Bongbong Marcos na magwalwal sa mga press corps niya, mga press conference niya. Ganun din ito si Matibag. Kaya lumakas ang loob nito ni Matibag kasi may malaking tao na naka-back up sa kanya. Hindi ko lang alam, hindi niya lang din alam kung talagang loyal ba sa kanya yun. Kasi wala naman loyalty yung mga adik at saka mga magnanakaw. Gagamitin ka hanggat meron kang silbi sa kanila. Pero pag wala ka ng silbi sa kanila, goodbye ka na dyan. Kaya ako sa'yo, Matibag, alam ko naman matinong tao yan si NBI Director Matibag Sir, hindi worth it. No, hindi worth it na ginagamit ka ng gobyerno na ito para sa mga katarantaduhan nila because hindi naman po habang panahon nandiyan sa kapangyarihan yung mga amo mo. Eventually, may mananalong bagong presidente at sa galit ng mga tao na ito, sigurado ako na yung presidente na mananalo sa susunod, the people will pressure the next president, whomever it is, it's Inday Duterte or Baste Duterte, ipipressure ng taong bayan yan to go after these people na nagsamantala sa bayang Pilipinas. At kapag ka nagsamantala ka sa kapangyarihan mo, sir, damay ka.
Ang sarap-sarap ng buhay mo, di ba? Kasama mo nagla-lunch yung mga atayde, tapos nagbibilang kayo ng milyon-milyon pera, bibigay kayo ng napakalaking tip sa mga ano ninyo, sa mga servidor ninyo sa niyayabang-yabang nyo pa yung pera nyo. Magkano yung bill? Ay, kala ko 1 million eh. Hindi ba? Ang sarap-sarap nung ganun, sir, na buhay mo, tapos biglang napunta ka dito. Napunta ka nga sa limelight, di naman sa kabutihan. Napunta ka nga, nakilala ka nga ng tao, hindi naman sa kabaitan mo, nakilala ka ng tao sa kasinungalingan mo, kagaspangan mo, kakupalan mo, di ba? And alam naman namin na hindi mo yung gagawin kung walang nag-utos sa'yo na malaking tao. Eh. Tinan mo si Tory ngayon, so, mapagkumbaba na. Dating yabang-yabang ni Tory ngayon, mapagkumbaba na. Bakit? Kasi tinablas siya eh. Tinablas siya nung gobyerno na pinagtrabahuhan niya. Mantakin mo tinatawag kang Tory 2.0. Gusto mo yun? Pares naman kayong dipogi. It's very illegal. At saka, normally no po, if the NBI would come here, they will have to coordinate with us. Pero on that day po, since in the morning, wala po kaming na-receive na coordination from the National Bureau of Investigation. Ayun, kaya tinatanong ko rin kasi si Ginoong Aplaska kung bakit kinailangan na sila'y armado. Kasi nga daw, mayroong banta na parang inaabangan. Yung nalaman ko po, nung ako'y bumaba doon sa common gate namin sa GSIS, nakausap ko po yung general manager ng GSIS. Kinonfirm naman niya sa akin na nag-request po sila ng augmentation from the National Bureau of Investigation para tulungan po silang i-secure yung premises ng GSIS. Premises ng GSIS, pero eto na, yung punto ng nagkabarilan kasi nagka-enkwentro na pala. Ano po yung paglalahad ng timeline noon? Di napansin po daw kayo na parang nagpipilit pumasok? Doon po sa aming CCTV, nakita po namin na mayroon ng mga armado talaga na ano. And so, I reported the information to the Senate President at nagpaalam po ako sa kanya na I will have to go and check kung totoo talaga. With armed Marines? Yes po, nag-assemble po kami ng aming quick reaction team to include the Marines and the PNP. At pumunta po kami doon sa second floor emergency exit. At malinaw naman, nalinawan naman tayo ni Ginoong Aplaska na ang Office of the Sergeant at Arms of the Senate, they do really have Marines in their office. Tama po, ma'am. The Marine contingent po is part of our regular security force dito po sa Senate. Has it always been that way? Dati pa po bang ganun? Nung dumating po ako dito, the first time I was designated sa SAA, inabutan ko na po na meron pong Marines dito sa loob. I see. Okay. So bakit po, kayo po ba mismo ang nag-fire, nagpaputok ng unang beses? Tama po, accurate naman po yung report ng NBI. Na kasi po, nung dumating po... Alam mo, may ganyan ba nagsisinungaling? Inamin niya eh. Ako unang nagpapotok. Kailangan kong gawin yun. Kasi armado sila. They did not coordinate with us. Parang gusto po nga sabihin ni Matibag na kesa mag-warning shot siya, sana tinawagan nila ako. And coordinate. Ba't makikipag-coordinate sa iyo ang Senate? Ikaw ang dapat nakikipag-coordinate sa kanila. Sana ginawa mo, Matibag. Hello, Senate. Si Director Matibag ito. Maaaring may nakikita kayo dyan ng mga NBI personnel. Walang masamang intention yan ha. Hindi yan mag-aaresto kay Bato ha. Nag-request lang po ng dahil sa sobrang gulo na rin sa labas. Nag-request lang ng security itong GSIS. Don't get us wrong ha. Para at least well coordinated tayo. Ganun ba? Ba't nagdi-drill dito sa may pinto? Hindi, yung yung GSIS, pinapadrill nila yan para i-reinforce kasi ayaw na nilang padaanan daw yan, gusto nilang harangan. Di ba? Ano ba? Hindi eh. Putang ina, nung gabi na yun, nagsinungaling ka, walang NBI dyan, walang may baril dyan. Walang magpapaputok sa amin dahil wala naman kami mga baril. Doon pa lang sinungaling ka na eh, kung tinawagan ka ni Aplaska o ni Senate President para tanungin sa'yo, magdi-deny ka rin lang naman eh. Alam nyo nga, iniisip nga, kahit nga si Bongbong Marcos doon sa kanyang video, iniisip niya na hindi gobyerno eh. Yung kaputukan ng USAA eh. Kasi nga, dininay ng NBI na mayroong NBI doon. Tapos nakadamit ng NBI yun. So anong ibig sabihin? Di nagpanggap na NBI yung mga yun. Kasi kung di ba tama? Nagpanggap na NBI, kaya nga sinabi niya hindi ito gobyerno. Kung hindi gobyerno, sino? NPA? ISIS? Abu Sayyaf? Yun lang naman eh. Ibig sabihin, kalaban ng gobyerno kung hindi gobyerno. It turned out, nagsinungaling si Matibag sa kanya. Niloko siya ni Matibag. Inutusan niya si Matibag na magsinungaling. Di ba, ang ganda-ganda na sinabi niya, Plaska, totoo ako nagpaputok ng baril eh. Dahil wala nga silang coordination, umaga pa lang may tao ng NBI doon eh. Wala naman nakikipag-coordinate sa amin, bakit may NBI? So kami, mag-a-assume kami, kaya may NBI dito. Kasi mag-aresto kay Bato. So high alert tayo kasi hindi pumapayag ang Speaker of ang Senate President eh. Ito pa masama. Baka tumawag pa nga sa kanila. Ba't may mga NBI dito? Hindi, wala kami ahente dyan. Nandito kami, nagpe-fellowship kami. Tabi niyo yung mga bote. Hindi ba? Nandito kami ngayon sa hotel. Pinapakita niya pa ganun sa video call. So dinideny ng NBI nung araw na yan na may NBI dyan. Malas niya. May mga video footages. Kasama pa mismo yung mga media. Ngayon hindi niya na ma-deny. Pucha, gumawa na naman siya ng panibagong kasinungalingan.
Oo, na yung pinto daw, kaya daw nila sinisira para patibayin. Sinisira nyo nga, papatibayin nyo. Bobo din eh. Kami, nakita namin na meron pong mga armadong tao at nakita namin ano po sila, yung may mga ano po na NBI. Pero challenge po namin sila kung sino sila. Sumagot naman po sila na NBI. And then, as part of our procedure, binigyan ko po namin sila ng verbal warning ilapag po yung kanilang mga baril. And then? And then, pero nakita po namin na instead of heeding our verbal warning, tinaas po nila kanilang mga baril. So, that prompted us to fire the warning shot. The warning shot was not intended to harm anybody. Hindi po, sa taas lang po. Hindi kaya merong tatagos yun at merong matatamaan sa taas? Hindi naman? Wala na wala akong bumong na. dun sa labas. Nasa ledge po ito. I see. Okay, just trying to make sure that Yeah. there was no harm intended. Nung hindi po nila binaba ang kanilang mga armas, nag-firing shot, nag-warning shot po kayo, ano po ang susunod na nangyari? After po ng warning shot, na-surprise po kami dahil nag-fire back po sila sa amin. So nag-withdraw po kami ng konti. Then tuloy-tuloy na po ang exchange of gunfire. Medyo nakakapagtaka po yun, ano? Dahil kung sila po'y talagang accredited NBI, you're all on the same side Yes, po. of this government. Bakit hindi na lang po nila sinabing, NBI kami, wala kaming gagawing masama? Or Yun eh. Yun yung maganda ron eh. Sino kayo? NBI. Ibaba niyo yung mga armas niyo. Hindi sir, pasensya na. Baka magkaroon tayo ng misunderstanding dito. Hindi kami papasok dyan. Hindi kami papasok dyan. Dito lang kami sa kabilang side. Hindi kami papasok dyan. Armado kami kasi, ano naman to. Peke lang yung baril namin. Pwede naman ganun eh. Oh, pero nung nagpaputok yung usaan, nagpaputok din sila pabalik. Kung wala silang masamang intensyon, hindi sila mag-a-assault. O kasi yung putok naman ni Aplaska is hindi directed sa kanila. Yung putok ni Aplaska is directed sa, to warn them eh. O di sana, wait sir, wait. Oh, walang puputok. Baba ang baril, walang puputok. Walang gaganti ng putok. Oh, sir, isa lang po tayo rito. Isang gobyerno lang tayo. Walang nag-aaway dito, sir. Walang magpaputok. Di ba, may ganun, hindi eh. Gumanti ng putok yung NBI. So, ibig sabihin, meron talagang yung intention yung NBI na talagang atakihin yung Senado. Naunahan lang sila ni Aplaska. Sabi ni Aplaska, tangina kanina pang umaga tong mga to. Hanggang ngayon, hindi pa nagbibigay ng ano sa atin, ng abiso sa atin kung ba't nandito sila. Ganun ha. O sige, di challenge natin sila. O, ayan, challenge. Nagtakbuhan na may mga ulol. Putya, nakita nila may mga Marines. At saka may mga pulis. Putya, mapapahamak sila. O, kaya ayan, takbuhan palabas ng GSIS. something like that. Tama po, yun naman po ang normal ano. And besides, ulitin ko po, wala po silang coordination bakit po nandito sila sa premises ng Senate. Nung una po ay itinatanggi ng masidhi at madiin ni Ginoong Matibag, NBI Director, na mayroong presensya ang NBI sa loob mismo ng Senado. Bakit po kayo nahihirapang tanggapin na ito'y kapanipaniwala? Dahil po, based on our information, saka na-confirm din namin sa aming mga CCTV and physically po, nakita namin ang presence ng mga armed NBI agents dito po sa paligid ng Senate. At paano po natin na-establish na taga-NBI po talaga, yung grupong yun? Meron po silang mga uniforme, meron po silang mga ID. Ganun. Okay. Ano po yung tactical bag? Meron po daw tactical bag na nandito na sa loob to begin with. Pagkatapos po ng exchange of gunfire po, medyo nagkaroon ng lull at dumating naman yung reinforcement na ni-request namin kay Chief PNP. Sila na po ang nag-clear ng area at doon po nila na-recover yung tactical bag. Ito pong nahuli ninyo na nag-iisang gunman. Yung kasamahan po niya nakawala. Yun po, nung nandito na po yung tactical team ng PNP, nakita po nila yung taga-NBI na gusto sanang i-recover yung tactical bag. Yun ang kanyang binalikan. Tama po. I see. Okay, so paano po natin na-establish na talagang taga-NBI po itong gunman na ito? Unang-una po, umamin po siya sa mga PNP na siya ay kasama po ng mga NBI. Okay. So parang nag-iba na rin. Nakita niyo yung interview ni Aplaska? Tapos, ilan na nag-interview kay Aplaska, pare-parehas ng sinasabi niya. Hindi ka tulad ng NBI director, na bawat interview, iba sinasabi. Ito si Aplaska. Kung ano yung in-interview sa kanya dyan, in-interview sa ganito, in-interview sa ganyan, yun din yung sinasabi niya. Paulit-ulit, yun pa rin yung sinasabi niya, hindi nababali. Very calm siya. Nakita niyo yung demeanor niya, calm. Kung ano yung sasagot, tatanong ni Corina, sasagot siya kagad. Hindi na siya nag-iisip. Consistent. Ito yung sinasabi natin, when you're telling lies, even if you're the best liar in the world, nasa Guinness World of Record ka na pinaka-pathological liar ka, mahuhuli ka kasi nagsisinungaling ka. But when you're telling the truth, kahit anong tanong, kahit 100 tanong, paulit-ulit pa ikot-ikutin, iisa lang yung sagot mo. Why? Because you're telling the truth. Yun. Ito si Aplaska. Ganyan. Kumpiyansa siya. Ikaw nag-warning shot? Oo, ako naman talaga eh. Ginantihan kanila ng putok? Oo. Tinanong ko sila kung sino sila. Dahil wala silang coordination. Sabi nila, NBI daw sila. Sinabi ko, ibaba nila yung armas nila. Hindi nila binaba yung armas nila.
Eh, syempre, we are there to protect the Senate. O mayroon kang barel, nagdidrill ka sa pinto, so you're trying to get in. Anong gagawin mo? Aantayin ko pa ba na makapasok sila sa loob? Tapos, with their high-powered gun, matutukan kami o kami yung mabaril nila? O so, ang gagawin namin, we will protect our property, which is the Senate. Yun po yata ang sinasabi ngayon ni Director Matibag, inaamin po niya na tauhan po niya ito? Tama po, sinabi naman niya na driver daw. Narinig natin sa mga balita po na driver daw ng isang ahente nila yung nahuli namin. Driver na isang ahente pero armado. Yung pong driver- nahuli po namin, hindi po armado nung nahuli. Okay. Nung nahuli ay hindi armado. Sinabi din naman eh. Sinabi din naman niya na hindi armado nung nahuli. Oh, anong masama doon? Di ba sinasabi nila? Tapos nag-positive sa gunpowder. Yari sila dyan. Protective custody, konti na lang. Protective custody. Ito po ba ay nasa batas? Ito po ba? Ano ba itong protective custody na ito kay Senador De La Rosa? Ito naman po ay sa aking pagkakalam ay in-offer ng Senate para magkaroon po ng protection si General De La Rosa para ma-exhaust po yung kanyang exercise ng all legal and administrative remedies. At wala po kayong kautusan na siya'y pigilan kung siya man ay aalis ng building. Hindi naman po sila arrested ng Senado. So, kumbaga malaya sila. Malaya po siya na umalis. Ay, O, eksaktamente. Hindi arestado ng Senado, hindi siya detainee, hindi siya person deprived of liberty. Wala siyang warrant of arrest sa local court. Wala siyang any case pending sa local court. So he's free to go out. He's free to go to the Mega Mall, to Shangri-La, to Greenbelt. He's free to go outside of Metro Manila. He's entitled to that. Why? Kasi nga, wala naman siyang kaso. Ang kaso niya, nasa ibang korte na walang jurisdiction dito. Sabi nga nila, yung batas na sinasite nila, yung RA something, yung pwedeng magsuko ang gobyerno. Yun daw yun daw Republic Act na yun daw batas na yun. Kapag wala ka na daw treaty, wala na daw siyang wala na daw siyang epekto. Halimbawa, may treaty ka with ICC. Yung RA 8025 ba yun? O basta yun, yung lagi nilang kinukote na sinasite na batas eh. Kapag may treaty ka with ICC, nag-a-apply yun. But since wala ka nang treaty with ICC, hindi na pwede mag-apply yun. Yung mga crime against humanity, kung halimbawa merong nagsampa ng kaso diyan sa ICC ng crime against humanity sa iyo, hindi ka naman member state, dadaan pa rin yun dito sa korte sa Pilipinas. Dapat dito pa rin sa korte magkakaroon ng kaso, hindi doon. Tapos bahala na ang korte ngayon kung ipapadala ka doon. But since wala na nga kayong treaty, so yung wala na nagbabind doon sa batas na yun. Meron ako isang narinig na magaling na abogado nagpaliwanag doon eh. Itong batas na to, yung RA 8025 ba yun? Yun yata yun eh. Basta yun, daw yan. Kung tayo ay member state pa ng ICC, ng isang tribunal, kung tayo ay member state, mag-a-apply yun. But kung wala na, katulad yan, di ba, pinutol na yan noong 2019 eh, ni Pangulong Duterte, hindi na pwedeng i-cite yun para dito sa issue na to kay Bato de la Rosa. Dapat kasuhan na siya dito sa Pilipinas para dito na makulong, ganun. Kung talagang sa tingin nila, enough yung kanilang evidence to convict itong or indict itong si Senator Bato de la Rosa, ganun yun. Dapat dito na nila i-file. Kung gusto niya. okay. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, di ba? Ang galing. Ang galing niya plus ka. Tapos yan ang tatanggalin mo. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay